identify the opponent. We need to identify the opponent. Ang ibig ko pong sabihin, ang kailangan po makita natin, ma-identify natin ang kalaban, kung sino ang tunay na kalaban. Ang problema po sa mga local churches ngayon, sila hindi magkasundo. Sila nagsisiraan. Sila ay masasabi po natin na nagpapaligsahan, nagpapagalingan, mali po mga minamahal. Hindi po idinisenyo ng Panginoon ang kanyang bayan upang sila po'y maglaban-laban sa isa't isa. Hindi po idinisenyo ng Diyos ang church na ito para ang mga miyembro ay magpaligsahan. Hindi iyan ang kalooban ng Panginoon. Now, bakit ko po sinasabi na maganda pong makita natin sa story na ito na ang isa sa susi ay ang ma-identify natin kung sino ang kalaban? Hindi ba ang istoryang ito maliwanag na meron pong nangahamak sa pangalan ng Diyos? Hinahamak po ang bayan ng Diyos. At sino po ito? Si Goliath. Sino po si Goliath? Champion ng Gath. Sino po si Goliath? Yung ipinagmamalaki ng mga Pilisteo. Yan po si Goliath. At ito po, mga kapatid, ang sinasabi po ng Biblia, na itong si Goliath sa kanyang kalagayan, masyadong malaki ang tiwala niya sa kanyang sarili, at ang hamon po napakaliwanag na sino mang humarap sa kanya, sino mang lumaban sa kanya, ang sabi po kung sino ang matatalo, magiging aliping bansa. Mga kapatid, mga minamahal, sa tagpong ito, nasaan ang mga mahusay na sundalo ng Israel? Sa tagpong ito, mga kapatid, nasaan yung magiting na hari ng Israel? Kung babasahin niyo po, mga kapatid, sila pong lahat ay masasabi nating bahag ang buntot. Masasabi po natin na sila po ay nilulumpo ng takot. Sila po'y dinaig ng takot. Kaya wala pong isa man sa kanila na merong tapang o lakas ng loob na harapin po si Goliath, knowing na sila po'y bayan ng Diyos. Ayon po sa storya, nagpapastol po ng tupa si David. Tinawag po siya ng kanyang tatay. Inutusan po siya upang magdala ng tinapay o pagkain sa kanyang mga kapatid. Pero alam niyo po, mga minamahal, nung siya po'y sumunod sa kanyang tatay, pagdating po niya doon sa senaryo, talagang mararamdaman niyo po ang tindi ng pagkamakadiyos ni David. Why? Sapagkat nung narinig po niya na hinahamak ang pangalan ng Diyos, nung narinig po niya na minamak ang bayan ng Diyos, hindi na kaya ng kalooban ni David yan. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo na napakaganda po ng ganyang kalidad ng isang Kristiyano. Ang nakakalungkot ngayon, marami po hindi na nga kayang tayuan, hindi na nga kayang ipaglaban yung pong pangalan ng Panginoon. Sa mga nangahamak dito, may mga pagkakataon po tayo pa ang nagiging dahilan para mahamak ang pangalan ng Panginoon. So ang simpleng gusto ko pong ipunto, mga kapatid, sa kalagayang yon, nasaan ang mga mahusay na sundalo? Nasaan ang magaling na hari? Lahat sila nakatago, lahat sila walang isa man na may lakas ng loob para harapin po itong si Goliath. Itong si David na may puso para sa Diyos, ang nagpahayag ng kanyang desire na harapin si Goliath. Alam niyo po, nung maalaman po ito ng kanyang kapatid, inaway pa si David. Inakusahan pa si David. Pinagsalitaan pa si David, mga kapatid. Makikita niyo po, nakadalasan, iyan ang problema eh. Ang lakas-lakas ng loob nating magsalita sa mga hindi naman natin dapat kaaway. Diba? Napakadali sa ating mag-akusa sa mga hindi naman natin dapat kaaway. Itong si Eliab, ang kalaban si Goliath, pero sino ang kanyang inaakusahan? Sino ang kanyang inaaway? Hindi po ba si David? Mga kapatid, ito po ay isang hindi magandang tanawin. Diba? So lahat po, mga kapatid, gusto kong maintindihan nyo po na itong si David, hindi niya itinuring na kaaway si Eliab.
ang kanyang kuya. Hindi niya itinuring na kaaway ang kanyang kapwa Israelita. Mga kapatid, alam niya kung sino ang kaaway. Ang kaaway si Goliath, mga minamahal. Di ba? Naranasan po niya na siya po'y inakusahan. Alam nyo, ang problema natin minsan, hindi na nga tayo willing humarap, pero kapag ka meron pong handang tumayo, handang manindigan, handang humarap, imbis na i-encourage natin, pinipintasan pa natin, pinag-iisipan pa natin ang kung ano-ano. Ang sabi niya, mayabang ka kasi, gusto mo lang magpasikat. Sa totoo lang, alam ko naman na kaya ka pumunta rito dahil gusto mo lang mapanood ang labanan. Kapatid, just try to imagine that accusation. Alam nyo naman sa storya na hindi naman yun ang totoo, tama? Bakit nga po ba nandun si David? Human reason. Kaya po siya nandoon, inutusan siya ng tatay niya. Para sa akin po, mabuting anak si David, marunong sumunod sa magulang. Amen? Yes. Kung tutusin po, pwede po siya ng mga tuwiran. Tatay naman, paano na itong mga alaga kong tupa? Tatay naman, may ginagawa ako. Hindi po ba ganyan minsan ang eksena ng mga anak natin? Ang uutusan samantalang may ginagawa ko, di ba? Ganyan po eh. Pero mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, nasa human side, kaya po nandoon si David, hindi para magyabang, hindi para magpasikat, kaya siya nandoon bilang pagsunod sa utos ng kanyang tatay. Amen? How about the divine side? Di ba? Sa divine side, bakit pa nandoon si David? So David realized na kaya siya nandoon para harapin si Goliath. Opo, kaya nga nung sinisita siya ni Eliab, anong sabi sa kanya? I know thy pride and the naughtiness of thine heart. Alam kong kaya ka pumunta rito para mapanood mo ang gyera, para mapanood mo ang labanan. Anong sabi po ni David sa kanya? Diba? And David said, what have I now done? Is there not a cause? Wala bang dahilan kung ba't nandito ako? Well, kung kayo po ay medyo magbibigay pansin at uunawain po natin ang tugon na ito ni David, maliwanag po na ang ibig sabihin ni David, may divine reason, merong pong purpose ang Diyos kung bakit ako naparito at malinaw po yan kay David para harapin si Goliath. So mga kapatid, mga minamahal, alam niyo po ba na malaking advantage pagkilala natin kung sino talaga ang kalaban? Yes. We need to identify the real enemy. We need to identify our opponent. Hindi tayo ang magkakalaban. Kung sakali man po na meron kang kapwa mangangaral, meron kang kapwa manggagawa, o meron kang kapwa miyembro na ginagamit ng Panginoon, na pinagpapala ng Panginoon, na siya po ang binibigyan ng pribileyo ng Panginoon, it is not right for us to have an envious spirit. Hindi natin kailangan nagkakainggitan. Amen? So kaya, pagka ikaw naninira ng kapatid mo, hindi mo kilala ang totoong kalaban. Diba? Pag sinisiraan po natin ang isa't isa, mga kapatid, disadvantage po yan. Automatically, that is an advantage of the devil. And that should not be the situation in our church. Hindi dapat ganyan ang sitwasyon sa church natin. Mga kapatid, dapat complementing po tayo. Kaya nga there is victory in unity eh. Maganda po magkaisa tayo, mga kapatid. Katulad nito, na wala po si Pem. Kung di kayo nagkakaisa, di ang gulo na natin. Salamat sapagkat natutunan po natin na kilalanin po ang ating tagapanguna at naiintindihan po natin na wala tayo sa paligsahan, hindi tayo ang nagpapaligsahan, hindi natin kailangang magpagalingan, hindi natin kailangang magpasikatan, hindi natin kailangang magsiraan. Mga kapatid, ang isang bagay na dapat maliwanag sa atin sa usapan ng ministry, kung meron mga nakakatisod sa iyo, kung meron mga nakapagsalita na hindi maganda sa iyo, kung may mga sitwasyon man na may nakasakit sa iyo, yan po ay posible na bilang tao nangyayari. But listen, hindi siya ang kalaban.